Tawag sa pagsamba. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Tayo pong lahat, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Atin pong awitin ang awit ng pagpupuri. Joyful, joyful, we adore thee. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y sama-samang nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa kadakilaang laging ipinamamalas mo sa amin. Salamat po sa patuloy na pagpapala, proteksyon, pag-ibig at awa na ibinibigay mo sa bawat isa. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala at pagkukulang namin sa iyo at sa aming kapwa. Kami po'y nagpupuri sa iyo, O Jesus, na sa kabila ng limitasyon na kami magsama-samang magkakapatiran, ang iyong kapangyarihan ay walang limitasyon upang ibigay sa amin ang pagkakataon na ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan sa ganitong kaparaanan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo para sa kalunasan ng COVID-19 na ito sa buong mundo. Sa gitna ng krisis na ito, ikaw, O Diyos, ang makita ng bawat isa. At kung paano ka kumilos sa aming buhay, anuman ang aming kinalalagyan. Nasa banig man ng karamdaman, o lumalabas bilang frontliners, o nananatili sa loob ng tahanan. Puksain mo, O Diyos, ang sakit na ito, ang takot at ang pangamba. Ihanda mo po ang aming puso't isipan at magpakahayag ka nga, Panginoon, sa iyong mensahe sa araw na ito. Muli, ibinabalik namin ang pinakamataas na papurit pagsamba sa iyo, aming Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating Panginoon.
see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, hope is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I bless my
Dumako po tayo sa sagutang pagbasa. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, ang diwa niya ang sa akin umaakay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Tayo pong lahat, ituro mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang mensahe ng awit mula kay kapatid na Dondon Ismael. Please open your Bible in Psalm 61, 1-2. Hear my cry, O God. Attend to my prayer. From the end of the earth, I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Brethren, we don't know until when is this coronavirus will last. We don't know what will happen tomorrow. But one thing is for sure, that Jesus our Lord is risen. Amen? God is always faithful. He is always in control. He never leaves us. He will never forsake us. God is working for good, and He will lead us every step of the way. Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. All my days, all my life. You are my life, all the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life.
Lead me, O Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord, all my life. Glory to God. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa mga Gawa, chapter 2, verses 1 to 4 and 22 to 32. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos, at pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalagan at mga palatandaan ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito ay pinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at ipinalaya mula sa kapangyarihan na kamatay, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at mga salita ko'y napuno ng galak. At ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami lahat sa pangyayaring iyon. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan
So 1, chapter 20, verse 19 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo tatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hangga't hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Atin pong pakinggan ang mensahe ng awit na magmumula kay kapatid na Liza Paloma. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and
sins and heal our broken land. Lord, we bow our knees and humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken land. Atin pong ihanda ang ating puso't isip sa butil ng buhay na ihahatid ni Reverend Ralph Cruz. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa Bible ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring naganap kay Jesus na ipinapako. Magandang umaga sa ating lahat. Kung ating titingnan ang Ebanghelyo ni Juan na ating binasa sa umagang ito, makikita natin ang napakagandang balita na bitbit ni Maria para sa mga alagad ni Jesus. Ang sabi niya, nakita niya na buhay si Jesus. Pinakamagandang balita sa bawat mananampalataya noon at magpakailanman. Kung ating titignan mga kapatid, ang balitang ito ang bumago sa buhay at kalagayan ng mga alagad ng Panginoon. Una, sila ay balot ng takot, kawalan ng pag-asa, ang ating makikita. Punong-puno ng pangamba ang kanilang puso at isipan dahil ang kanilang guro, ang ating Panginoon, ay pinapatay ng mga Roman soldiers at ng religious authorities. Kung ating titignan mga kapatid, naroon lamang sila sa loob ng kanilang silid. Punong-puno ng takot at pagkabahala. Hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin, kung ano ang dapat nilang gawin. Sapagkat nangangamba sila na baka sila man ay patayin tulad ni Jesus na ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, ang balita na bitbit ni Maria ay malaking bagay sa mga mananampalataya, sa mga alagad ng ating Panginoon. Sapagkat kung ating pagmamasdan,
matapos ibalita sa kanila, mga kapatid, nabuhay si Jesus. Ito'y nagpakita sa kanila. Nais ng Diyos na patuloy silang gamitin at kasangkapanin sa kanyang banal na kalooban. Kung ating titignan, mga kapatid, ang katotohanan na ang makita, maranasan ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Panginoong Jesucristo, ay hindi lamang malaking bagay sa kanila noon, kundi maging sa bawat isa sa atin din ngayon. Sapagkat makikita natin, mga kapatid, kung ano ang idinulot, kung ano ang ibinunga ng pagpapamalas ni Jesus sa kanyang mga alagad ng kanyang presensya. Ganon din ang idinudulot nito sa bawat isa sa atin. Tulad ng ang presensya ng Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan. Sa verse 19 and 21, makikita natin na ang sabi ng Panginoon, tuwirang inihayag ng ating Panginoon matapos niyang magpakita sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ang takot ay napalitan ng kapayapaan at sila'y nangagalak. Hindi nawala ang banta. Hindi sila inalis doon sa kanilang kinalalagyan o pinagtitipunan. Naroon pa rin sa paligid ang kanilang mga pinangangambahan. Pero nawala yung takot. Ito yung mga kapatid, yung sinasabi ko na epekto ng presensya ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa Isaiah 26 sa talata 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Sa kabila ng COVID-19, patuloy na lumalaganap ang virus na ito. Meron ba tayong kapayapaan? Ang sabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Sa diwang ito, i-focus natin yung ating puso't isipan sa Panginoon. Kahit may COVID-19, kahit araw-araw, nadadagdagan ang infected, ang PUI, ang PUM, ang ekonomiya, walang katiyakan, given may mga mapagsamantala. Sa kabila ng sitwasyon nating lahat, ang masama ay nagpapakasama. Yung mahirap, lalong humihirap. Di na ibibigay ang ayuda sa mga dapat tumanggap ito. Pero mga kapatid, kapag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, nakasama natin sa anumang kapahayagan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nararamdaman natin na hindi tayo nag-isa. Kasama natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sumainyo ang kapayapaan ni Kristo. Ikalawa, ang kanyang presensya ay naghahayag ng bagong direksyon at layunin sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa talata 21, sa ikalawang bahagi,
kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Di sila tinawag at pinili para sa wala. Hindi sa apat na sulok ng silid nila ihahayag ang kadakilaan ng Diyos na minsan nilang naranasan. Sabi nga, we are called to win souls and disciple nations, not hide out till we're raptured out. Mga kapatid, ang nais ng Diyos ay patuloy tayong humayo. Isinusugo niya tayo. Ang sabi niya, kung papaanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, isinusugo ko kayo. Kayo na mga alagad ko. Kayo na kumikilala sa akin bilang Panginoon at Guro ninyo. Inuutusan sila ng Panginoong Hesus na humayo. Sabi nga ni Hudson Taylor, the Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed. Binigyan ng direksyon ang buhay ng kanyang mga tagasunod. Dinidirect sila at tayo ng Diyos sa kanyang kalooban. Inihahayag muli ang layunin ng Diyos sa bawat isa na tinawag niya. Ang buhay na nakaugnay sa Diyos ay puno ng kulay, buhay, at kahulugan. Kaya kung tayo ay susunod sa kanyang direksyon, magiging matingkad at makabuluhan ang ating mga buhay. Nawa mga kapatid, makita natin kung ano ang nais ng Diyos, kung saan niya tayo nililid, hinahayo at sinusugo upang ang kanyang banal na pangalan ay maparangalan sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. At ang ikatlo, mga kapatid, ang presensya ng Diyos ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ano ulit yung tatlo? Nagdudulot ng kapayapaan, naghahayag ng direksyon at layunin, at nagtataglay ng kapangyarihan. Ang sabi sa talata 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. This action toward the disciples was personal and individual. Binibigyan sila, mga kapatid, ng spiritual power ng ating Panginoon. Upang magamit nila sa pagsasakatuparan ng kanyang banal na kalooban. Sabi nga sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Kung may takot, hindi tayo dapat madali. Dapat patuloy natin itong mapagtagumpayan sa ating mga buhay. Hindi espiritu ng kaduwagan o panghihina ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan mula sa ating Diyos na walang hanggan ang kapangyarihan. Mga kapatid, ito ang panahon upang patuloy nating makita na taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Meron tayong magagawa sa ikadadakila ng kanyang pangalan. Naalala ko ang isang kwento tungkol kay Peter Holmes. Meron siyang kapitbahay na mayroong alagang aso na napakatapang. At ang sabi niya na laging italik yung alagang aso dahil nga matapang. Pero hindi nakinig ang kanyang kapitbahay hanggang isang araw ang matapang na aso ng kanyang kapitbahay ay inatak yung kanyang 2 years old na anak. At dahil dito, namatay ang anak ni Peter Holmes. Ito ay kanyang idinimanda, pero
Ang nakalulungkot, hindi nakulong yung kanyang kapitbahay kahit isang araw. Ang nangyari, yung community nila Peter Holmes ay nagkaisa na hindi pansinin, hindi pagbibigyan o anuman, hindi makikipag-transaction sa kapitbahay nilang ito. So dumating yung panahon, mga kapatid, na yung lupa na sinasaka noong kanilang kapitbahay na may-ari ng aso ay naging tigang. Walang pananim, walang nagbebenta sa kanya ng binhi. Mahabang panahon. Hanggang isang araw, gumising si Peter Holmes at tinamnan niya ito. Siya mismo ang nagtanim sa lupain ng taong may-ari ng aso na kumitil ng buhay ng kanyang anak. Dumating yung pastor sa bahay ni Peter Holmes at tinanong siya, bakit? Anong nangyari? Bakit mo ginawa ito? Ang sabi ni Peter Holmes, nung isang araw, naglakad ako, napadako ako sa tapat ng church, narinig ko ang awitan ng kongregasyon. Muli, naalala ko ang masasayang tagpo ng aking buhay na kung saan ako'y naglilingkod sa Diyos. Nag-flashback sa akin lahat at muli, nirefresh ng Panginoon yung aking buhay. Inudyukan ako ng Diyos, natamnan ko ang lupa ng aking kapitbahay upang mahayag na ang Diyos ay buhay at nagahari sa akin. Muli akong binuhay ng Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, humayo tayo at ihayag ng bawat isa sa atin na ang Diyos na buhay ay sumasa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. O Master, let me walk with Thee.
Tayo manalangin. Buhay at makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat sa presensya mo sa aking mga buhay. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kapayapaan sa kabila ng aming mga kinakaharap na pandemya. Pagpapatuloy po kami, Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Nawa ang aming mga buhay ay patuloy na maghayag ng iyong pag-ibig, kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Hinihiling po namin na patuloy yung pagharian ng bawat tahanan. Mabuklod kami ng pag-ibig at kagalakan. At sa panahong ito, patuloy niyo po kaming turuan upang mas maging mabubuting katiwala kami sa iyong kapurihan. Panginoon, umaasa po kami na patuloy niyong pagagalingin ang mga may karamdaman sa buong mundo. Maging ang mga PUI at PUN. Patuloy niyo po silang hipuin at pagalingin. Protektahan niyo po ang aming mga frontliners kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan mo po sila. Ikaw ang Diyos ang mag-ingat at magpalak. At ang mga naulila dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy nilang madama sa kanilang kalungkutan. Umaasa po kami na patuloy mo silang pagpapala. Tulungan niyo po ang aming mga kapatid na diriwang ng kaarawan at anibersaryo sa linggong ito. Hinihiling namin na tanggapin nawa nila ang kanilang mga kahilingan sa iyo, sa kanilang ikabubuti. At patuloy niyo po kaming bigkisin ng iyong pag-ibig at kabutihan sa ikalalago ng aming pananalig. Binabalik namin ang lahat ng may pasasalamat sa isang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan, na nagmamahal sa amin ng lubos, sa pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. At ngayon, sa ating paghayo, tanggapin natin ang paghahari ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, upang tayo'y mga puspos ng kapayapaan at kapangyarihan sa bawat araw ng ating paglilingkod. Mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.